Episode 363 na tayo nang abot kami na pangarap mga kapuso araw ng Lunes. Pinuntahan nga ni Ate Ning itong si Annalyn at talagang naghihikaho, siningal pa nga siya. Ano yun Ate Ning? May sabihin kasi ako sa'yo. Nakita ko nag-uusap sina Zoe sa sina Doc Carlos Benitez at nagulat ako, bigla nalaman niya sinampal si Zoe. Talaga? Gano'n po katotoo yan? Basta, hindi natin alam pero tingin ko mukhang malalim ang pinag-uusapan nila So sabi ni Annalyn, salamat po Ate Ning pinuntahan niya. Ngayon, ito namang mga pamilya ni RJ, talagang umaapila sila kontra kay Moira. Paano nga naman daw mababawi ni RJ ang ospital? Sabi naman ng attorney, yan, conjugal property pa rin nila mag-asawa yan. Kahit naman daw na magkahiwalay sila ni Moira, ipagpatuloy niyo yung annulment, meron pa naman daw makukuhang share si Robert. Yun nga lang kalahati. Gustong gusto talaga ni Robert na makapaghiwalay na nga kay Moira. Sabi naman ni Lolo Pepe, kinakailangan daw talaga mawala sa landas yung Moira na yan at mabawi na ng pamilya nila ang Apex. Sabi naman ni Giselle, wag mo na muna kayang ipagpatuloy ang pakikipaghiwalay kay Moira o beng nga sa gayon makuha mo ng kumpleto yung shares mo. Gustong gusto na talaga ni RJ kasi nga sawang-sawa na siya kay Moira. No, hindi naman ito tinutulan ni Lolo Pepe. Sabi ni Lolo Pepe, kailangan talaga makipaghiwalay na ni RJ dyan sa halimo na babaeng yan. Samantalang ito namang si Zoe, sinusundan siya ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, Zoe, ano ba yun? Sabi ni sinampal ka raw ni Doc Carlos. Totoo ba yun? Hindi lang pala pagiging doktora ng East Ridge ang pinasok mo dito, kundi ang pagiging marites na rin, sabi ni Annalyn. So totoo nga talagang sinaktan ka ni Doc Carlos. Alam mo talagang delikado na talaga siya Wala na talaga akong tiwala sa kanya. Sabi naman ni Zoe, kung ganon, merong posibilidad na sinasaktan niya si Tita Lynette. Well, good luck na lamang sa inyo. Sabi niya, para bang gustong gusto pa talaga ni Zoe na matuloy yung kasal ng dalawa. Parang natutuwa pa talaga sa mga nangyayari. Samantalang si Annalyn, meron siyang concern kay Zoe kasi nga kinikilala pa rin niya itong kapatid. Samantalang si Lynette, tinatawagin niya si Carlos hindi naman sinasagot ni Carlos yung mga calls niya. Kaya nag-aalala na siya. Ngayon, bigla dumating si Josa. Sabi ni Josa, Lynette, sabi na tayong kumain, tara na, sabi na tayong umuwi. Teka, bakit diyan na naman ang tabas ng mukha mo? Sabi naman ni Lynette, kasi nag-aalala na ako, hindi na sinasagot ni Carlos yung tawag ko bakit maupo nga muna tayo, ano bang problema? Kasi nasaktan siya sa mga sinabi ko. Tinatanong ko lang naman kung meron siyang kinalaman doon sa pagkakapok sa ulo ni RJ. Nagtatanong lang naman ako, nasaktan siya. Sabi naman ni Josa, ayaw ng mga lalaki na talagang pinagdududahan sila, diyan sila nagagalit. Tapos ang sabi pa nga ni Carlos sa akin, wala na raw kasal na magaganap. Naku Lynette, hindi pwede yan. Alam mo naman na botong-boto kay Doc Carlos para sa'yo. Mabuti pa, tumayo ka na dyan, hanapin natin siya. Ano pang hinihintay mo? Hanapin natin siya. Samantalang itong si Carlos, mag-isa siyang umiinom dito sa may bar. Unti-unti niyang naalala o nanunumbalik sa kanya yung mga panahon na pinukpok niya ng bote sa ulo si RJ, nahuli siya ni Annalyn hanggang sa nakatakas siya. Tapos kinabukasan nag-aaway yung mag-ina dahil pinagtatalunan nila si Carlos, siya ang sinisisi. Iba pinagbibintangan siya ni Annalyn. Tapos noon sumugod sa kanya si Zoe at pinagsalitaan siya ng masasakit na salita. Diba? So habang umiinom siya, talagang nalulungkot siya at nasasaktan siya. Ngayon, biglang nag-cross ang landas sila ni Lindon. Si Lindon pala, meron palang pupunta na pasyente at inaalok niya ito na samahan siya makipag-inuman. Ngunit tumanggi si Lindon dahil nga babalik din daw siya ng East Ridge. Ngayon nag-aalala si Lindon dahil nga nalaman niya na wala nang kasalang magaganap. So sabi naman ni Lindon, hindi po pwede yun. Mahal na mahal kayo ni Tita Lynette. Alam na alam ko yun. At saka, pwede ba huwag nyo na nga pagsabihin si Annalyn? Kanina nga nagsumbong sa akin si Annalyn. Sabi niya, pinepersonal nyo na raw siya sa pagtatrabaho. Doc Carlos, huwag naman kayong ganyan kay Doktora Annalyn. Babait siya at ginagawa niya na maayos ang trabaho niya. Tara na, ihahatid na kita sa bahay nyo. Sabi naman ni Carlos, iwan mo na ako Lindon. Sige na, makinig ka sa akin, iwan mo na nga ako. Napagtaasan niya ng boses si Lindon, hanggang sa nawala na nga ng amor si Lindon at umalis na nga. Iniwan na nga si Carlos para bumalik na ng East Ridge. Samantala, eto na.
tinawagan ni Lynette yung manager ng restaurant na ipa-postpone muna yung food tasting dahil nga wala nga magaganap na kasalan. Ngayon biglang dumating si Harry, nakipag-alam kay Annalyn kung nakita ba daw ang tatay niya dahil kanina pa rin niya sinasagot, hindi man lang nagre-response. Sabi naman ni Annalyn, kung ganon, pati rin pala si Doc Carlos hindi rin siya nagpapakita. Bakit? Ano po bang nangyari?